Letter A. Documenting an interrogation consists of three main phases, namely note-taking, recording, and obtaining written statements. All three of these phases are geared to accomplishing two basic functions. Number 1, to retain information for the benefit of the interrogator and the continued investigation. Number 2, to secure a written statement or confession from the accused for later use as evidence in court. Ang ibig sabihin po neto, ang pag-note-taking, recording, and obtaining written letters during an interrogation ay importante for us to preserve yung mga evidences na nagagather natin from the accused or the suspect po na nai-interrogate or undergoing an interrogation. Letter B. The three most widely accepted methods of keeping notes during an interrogation are mental notes, written notes, and notes taken by the third party. And itong mga magagather natin na information during an interrogation will be later used sa korte during court hearings, ganun, as evidence. Police use of audio. Video technology to document interrogation became widespread in the 1990s. So, ibig sabihin nito, ang paggamit ng mga pulis ng audio-video technology para i-dokumento ang mga interogasyon ay naging laganap noong dekada 1990. Layunin nito na mapabuti ang transparency, accountability, at accuracy. Interrogation techniques and approaches. Identical techniques do not work for all interrogations, approaches, and questions differ with the type of suspect being questioned. So in Tagalog, ang iba't ibang diskarte sa interrogasyon ay malaga dahil hindi lahat ng suspect ay pare-pareho ang pagtugon sa iisang paraan ng pagtatanong. Upang ibigay ang investigador ang kanyang pamamaraan at mga tanong depende sa personalidad, kalagayan, at pag-ugali ng kinakausap. Mga iba't ibang paraan ng interrogasyon. The first one is logical approach. Ang logical approach gumagamit ng sentido, common o logical na pangangatwiran upang hikayatin ng suspect na makipagtulungan. Ang ikalawa ay ang emotional approach. Naglalayon na apela sa emosyon ng suspect tulad ng kanyang konsensya, moral at pagmamahal sa pamilya. And the third one is sympathetic approach. Ito ay nagbibigay ng paraan sa suspect upang lumabas sa sitwasyon na nagpapakitang naunawaan ang kanyang kalagayan. The free and voluntary rule. The first notable incidence of Supreme Court intervention into interrogation practices came about in Brown v. Mississippi in this 1936 case. The Supreme Court held that under no circumstances could a confession be considered freely and voluntarily given when it was obtained as a result of physical brutality and violence inflicted by law enforcement officials on the accused. So, sinasabi po rito na ang unang insidente ng free and voluntarily rule ay si Brown v. Mississippi in the 1936 case of the Supreme Court. Sinasabi rin po dito na itinuturing na malaya at kusang loob ang isang pag-amin kapag nakuha ito bilang resulta ng pisikal na kalupitan at karahasan na ginawa ng mga enforcement officials sa mga akusado. Sa madaling salita, ang isang accused ay may karapatang magsalita tungkol sa mga pagmamalupit ng mga opisyal. So, increased transparency. Video recordings offer a clear record, reducing disputes. Enhance accountability naman. Recordings deter improper tactics, ensuring ethical standards.
So, inferred accuracy naman is recordings capture nuances, aiding accurate interpretation. Legal benefits. Recordings serve as reliable evidence, protecting rights and resolving disputes. Potential issues. Concerns include manipulation, privacy, and cost. Simplified procedure in case build-up. In the conducting of investigations, the investigator must be knowledgeable on how the possible crime committed based on the crime scene analysis and determine the elements of crime in order to prepare the investigation. It must also identify on what evidence need to be processed to be probably create a logical identification of evidence based on the factual investigated. Like yung simplified procedure in case build-up. Ito naman ay naglalahad ng mga responsibilidad ng isang investigador sa pagbuo ng kaso o case build-up. Prosecution of offense, Rule 110. The institution of a criminal action generally depends upon whether or not the offense is one which requires a preliminary investigation. Ang prosecution of offense daw po ay conducted in a fair, orderly, and also protecting the right of both accused and the state. Example po dito, si Pedro commit a crime of theft under the revised penal code. Then the prosecution follow the rule of 110 of the court, which is filing of complaint, preliminary investigation, information, and arraignment. Where a preliminary investigation is required. When the offender punished by imprisonment 4 years, 2 months, and 1 day or more. And also, those offense with under the special law, which is dangerous drug acts, and etc. Where a preliminary is not required. A criminal action is instituted in either of two ways. A. By filing the complaint or information directly with the MTC or MCTC or in Manila and other chartered cities. A special rules prevails. In these places, the rule is that the complainant shall be filed with the office of the prosecutor unless otherwise provided in their charters, Section 1, Rule 110. There is no direct filing of an information or complaint with the RTC under Rule 110 because its jurisdiction covers offenses which require preliminary investigation 421. By filing the complaint with the Office of the Prosecutor, Section 1, Rule 110. When preliminary investigation is required. A preliminary investigation is to be conducted for offenses where the penalty prescribed by law is at least for 2 months and 1 day. Section 1, Rule 110. Ito naman yung mga required sa kung kailan pwedeng mag-required ng preliminary investigation. Institution of criminal action shall interrupt the period of prescription of the offense charged unless otherwise provided in special laws. So,
Nangangahulugan ito na kapag ang isang kriminal na kaso ay sinampa sa korte, ang limitasyon sa oras para sa pag-uusig sa krimen ay nakapos o itinigil. Ito ay maliban kung ang ibang mga batas ay particular na nagsasaad ng iba. Like for example, ang paghahain ng kasong kriminal sa korte ay kadalasang nagpupus sa limitasyon sa oras ng prosecution. Ngunit ito ay papalitan kung ang ibang mga batas ay magdidikta ng ibang trigger para sa pagkaantala, gaya ng pagpapalabas ng warrant of arrest sa makatuwid. Ang mga particular na batas na namamahala sa pagkakasala ay dapat palaging maingat na suriin. The prescription period remains told from the time the complaint was filed with that respondent is either convicted or acquitted by proper court. So ito naman po ay ang taning ng paghahabla para sa isang krimen ay nanatiling nakahinto mula sa oras ng reklamo ay naisampa hanggang sa ang hukuman ay magdesisyon kung ang tao ay nagkasala o hindi nagkasala. Ibig sabihin, ang oras ay hindi magsisimulang tumakbo muli hanggang sa ang kaso ay malutas sa hukuman. Like for example, ang taning sa paglilitis ng isang kasong kriminal ay mananatiling suspendido mula sa paghahain ng reklamo hanggang sa ang hukuman ay magpatibay ng hatol ng pagkakasala o pagkakawalang sala. General rule: criminal prosecution may not be restrained or stayed by injunction. In Tagalog, ito ay hindi maaring pigilan ng injunction isang pag-usig kriminal. Mga exception. Una, kapag kinakailangan upang maprotektahan ang mga karapatang pangkonstitusyonal ng akusado. Number 2, kapag kailangan ito para sa maayos na pamamahala ng hustisya upang maiwasan ang pang-api o pagdami ng mga kaso. Number 3, kapag mayroong prejudicial question na nasa ilalim ng pagsusuri ng hukuman. Number 4, kapag ang mga ginawa ng opisyal ay labag o higit sa kanyang otoridad. Number 5, kapag ang pag-uusig ay batay sa isang batas, ordinansa o regulasyon na hindi balido. Number 6, kapag malinaw na mayroong double jeopardy, 2 beses na paglilitis para sa isang krimen. Number 7, kapag ang korte ay walang jurisdiction na masabing krimen. Number 8, kapag ang kaso ay malinaw na gawa-gawa lamang at batay sa pag-uusig. Number 9, kapag ang mga paratang ay halatang mali at gawa ng matinding paghiganti. Number 10, kapag malinaw na walang prima facie case laban sa akusado at ang motion upang ipaliwanag sa bisa ng kaso. Number 11, kapag may banta ng illegal na pag-aresto sa mga agpetisyon.